with a broken heart. You pick me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You were more than my words could say. I follow you, Lord, for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Turn to you with everything behind me, and Father God, what makes all things new. I look to you, drowning in my questions, and Father God, who holds all wisdom. I trust in you, step out on the ocean, pick up my hand along the ways. You're the God of all my days. And step by day, you make a way, and I'll give you all my praise. My seasons change, you stay the same. You're the God of all my days. I ran from you, wandered in the shadows, and found those three pursuits. I hid from you, haunted by my fears, and found the spring still close to me. I fell on you, and now you're my weakness. Father God, the lifter of my head, I worship you, felt your right
got you on my feet. In my weakness, got you on my power. You're the reason that I sing. 'Cause you're God of all my days. And step by day, you make the way. And I give you all my praise. My seasons change, you stay the same. 'Cause you're God of all my days. In my blindness, got you on my vision. In my weakness, got you on my power. All my days. When the music fades, all is stripped away, and the simply calm, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Given this word, no one could express what you deserve. Though we can't pour, all I have is yours, every single breath. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm going back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the
years I waited, when it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. More than I saw, more than I saw. It's all about you, Jesus. I need more than I saw, more than I saw. It's all about you, Jesus. Looking into my heart, looking into my heart. It's all about you, Jesus. Looking into my heart, looking into my heart. It's all about you. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Magandang araw po muli sa inyo mga kapatid. It's last Sunday of February. Sadyang kay bilis po talaga ng panahon. Patuloy nawa po nating maranasan ang pag-ibig, pagkalinga at pagkakaisa na tanging ang Panginoong Hesus lamang ang ganap na makapagbibigay sa atin. Alam po ba ninyo na natural daw po sa halos lahat ng tao na siya man po ay tagasunod o hindi ng ating Panginoong Hesukristo, na gagawin ang lahat upang matiyak lamang ang pagkakaroon ng komportable at secure na buhay, maging ito po ay para sa kanyang sarili o maging ito man ay para sa kanyang pamilya. Ngunit bilang isang tunay na mga anak ng Diyos at tagasunod ng kanyang misyon, masasabi po natin na hindi laging comfort, security, and prosperity ang ating pong mga buhay. Oo, ito ang karaniwang goal natin. Ngunit sa ginagawa po nating pagtalima sa misyon ng Diyos, madami din pong pagkakataon na nakararanas po tayo ng mga suffering at mga risk o mga panganib. Yes, mga kapatid, ang pagsunod po sa misyon ng Diyos ay hindi lamang po doon sa mga lugar at sitwasyon na kung saan tayo po ay nasa komportableng kalalagayan. Ito po ay to the ends of the earth. Meaning to say, ay maraming barriers, maraming challenges na kinakailangan po nating tawirin. Today, bilang bahagi po ng ating serye na Together We Grow Stronger, pag-uusapan po natin ang paksang Reaching the Unreached, kung saan po ay ating lilungunin yung pong pagkakatawag ng Diyos kay Abraham upang maging pagpapala sa lahat ng lahi sa daigdig. Tayo po ay sandaling lumapit sa Diyos sa maikling panalangin. Father God, salamat pong muli sa araw na ito for giving us a new day upang ikaw po ay aming ma-worship ng sama-sama.
Salamat po Panginoon for the past few Sundays na amin pong napag-usapan yung serye po na Together We Grow Stronger. At dahil nga po bahagi ng amin pong celebration ng Love Month para po sa year 2021, nagkaroon din po kami Panginoon ng pagkakataon na mapag-usapan ang pagsang may kinalaman po sa pag-ibig o pagmamahalan. Salamat po Panginoon that for this particular Sunday ay amin pong matatalakay yung pong paksang reaching the unreached, yung pong pagkakataon na mas mapalalim po yung aming pong pangunawa sa kahulugan po ng pagmamahal, hindi lamang po para sa iyo o sa mga taong malalapit sa amin, kundi maging sa mga tao na mga nasa malalayong lugar, yung pong mga unreached people group. So Lord, sa aming pong pagtunghay o gagawin pagtunghay sa kwento po ng buhay ni Abraham, yung pong ginawang pagkakatawag sa kanya. Nawa po Panginoon, bigyan niyo po kami ng karunungan upang yung pong mga principles na nakalagay o nakapaloob sa buhay po ni Abraham at maging doon po sa panahon ng pagkakataong tao ng Panginoong Kristo dito sa daigdig ay amin pong maikawing sa amin pong pananaw patungkol po sa pagmimisyon. Lord, muli salamat po at sige po namin ipinagkakatiwala ang aming pong gagawing pag-aaral ng iyong pong salita. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Amen. Mula po dito sa Genesis chapter 12, verses 1 to 3, tatlong bagay na may connection sa pagmimisyon ang ating pong bibigyan ng pansin. First, we are called to be a worshiper of a missionary God. Opo, ang Diyos na lumikha sa atin ay isang missionary God. Nilikha po niya tayo upang siya ay ating sambahin at upang tayo po ay magkaroon ng mas malalim at mas malapit na relasyon sa Kanya. When God created the earth and everything in it, everything was perfect. Alam naman po natin yan from the very beginning, di po ba? Ngunit dahil po sa naging pagbagsak ng tao sa kasalanan at sa naging patuloy na pagsama ng tao, ninais po ng Diyos na tumawag ng isang espesyal na lahi ng tao. Opo, espesyal na lahi ng tao para po sa kanyang sarili. At gayon din po sa pamamagitan ng lahing ito, pagpapalain po niya ang lahat ng lahi sa mundo. Be fruitful and multiply and fill the earth. Ganito po ang sabi ng Diyos kina Adan at Eva doon po sa Genesis chapter 1 verses 28. Ngunit ano nga po ang nangyari? Sa simpleng tagubili na ibinigay sa kanila, doon po ibinigay sa first couple, ito po ay nauwi sa disobedience. Then matapos po ang malaking pagbaha sa panahon ni Noe, inulit ng Diyos sa Genesis chapter 9 verse 1. Be fruitful and multiply and fill the earth. Ngunit patuloy pa rin po na yumabang o naging palalo ang tao. At nang dahil po sa kayabangan ng mga tao, nasa halip po na sila po ay magsipangalat, na tulad po ng sabi sa kanila ng Diyos, ang kanila pong ginawa, sila po ay nagtipon-tipon sa isang lugar para po magtayo ng isang tore. Yung pong kilala po natin na Tower of Babel. Ano po ang nangyari upang matupad ang nais ng Diyos? Nilito po sila ng Diyos. Nagsalita po sila sa iba't ibang wika. At ayon po sa Genesis chapter 11 verse 8, the Lord scattered them from there over all the earth. Mga kapatid, nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis, and God created us to reflect
His glory. Kaya nga, kahit po doon sa patuloy na pagkakasala ng tao sa kanyang harapan, kahit paulit-ulit po na nagfo-fall ang tao sa kasalanan, hindi po siya kailanman gumawa o tumigil sa pagsasagawa po ng restoration sa ating mga tao. Tuminaw po ba ang tao pagkatapos ng Tower of Babel? Ang sagot po ay isang malaking hindi. Dahil nga po ang Diyos ay missionary God. Ang patuloy na pagsaba ng tao ang dahilan kung bakit ang salaysay patungkol po sa Tower of Babel na mababasa po natin sa Genesis chapter 11 ay nasundan po agad ito pong kwento o yung pong salaysay patungkol po sa pagkakatawag kay Abraham. Ang Genesis chapter 12 verses 1 to 3 ay kilala po sa katawagang The Abrahamic Covenant. Napakahalaga po ng tamang pag-unawa sa tipan ng Diyos kay Abraham sa pagkakaroon po ng tamang pang-unawa sa konsepto ng kaharian ng Diyos at ito po yung pundasyon sa theology kung ang pinag-uusapan po ay ang Old Testament. Ang Abrahamic Covenant po ay naglalarawan o nagsasalarawan po ng mga sumusunod. Ito po ay isang unilateral o walang kondisyong tipan. Nangangahulugan po ito na tanging sa Diyos lamang nakasalalay ang kaganapan ng kanyang tipan kay Abraham. Sa kabuuan po ng tipan ng Diyos kay Abraham, ay ating pong makikita na nangako ang Diyos kay Abraham at wala po siyang hininging kapalit o anumang kondisyon kay Abraham. Wala din naman pong ibinigay na dahilan ng Diyos kung bakit si Abraham po ang kanyang pinili. Hindi po nagsabi ang Diyos na kailangan na dapat ganito o dapat ganon si Abraham upang kanyang piliin. Gayunpaman, maganda pa rin po nating alalahanin na ito pong si Abraham ay hindi po nagkaroon ng pag-aatubili sa kanya pong sarili, na iwanan ang isang masaganang buhay, ang isang magandang buhay, patungo po sa isang lugar na wala po siyang katiyakan, makasunod lamang po sa pinag-uutos sa kanya ng Diyos. Ang Abrahamic Covenant po ay isa pong literal na tipan at dapat na unawain sa literal na kapamaraanan. Ang salitang lupain ay dapat unawain bilang literal na lupain at hindi po ito isang simbolo ng langit o kumakatawan po sa word na langit. Ito po ay literal na lupain. Ang Abrahamic Covenant ay walang hanggang tipan. Pag sinabi po natin walang hanggan, wala po itong expiration. Ang pangako po ng Diyos para sa bansang Israel ay walang hanggan. Kung ang Abrahamic Covenant po ay mayroon pong isinisalarawan o inilalarawan, ito din po ay mayroon pong nilalaman. Hindi lamang po pagsasalarawan, ito po ay mayroon ding nilalaman. At dahil nga po ito ay unilateral, hindi rin po humingi ng opinyon ng Diyos kay Abraham kung ano-ano ba ang dapat na ipaloob, isama doon po sa covenant. At ang kaganapan po ng tipan na ito ay hindi po nakasalalay sa time frame o kapamaraanan o kapanahunan na gusto po ni Abraham. Tanging Diyos lamang nga po ang nakakaalam, ang nakababatid po, ang may idea ng lahat po ng nilalaman ng tipan na ito. Ano nga po ba ang nilalaman ng covenant na ito? Una, ito po ay pangako para sa isang lupain. Dito po sa Genesis chapter 12 verse 1, ay tinawag nga po ng Diyos si Abraham mula po sa lugar na tinatawag po na Ur, doon po sa lugar ng Caldea, patungo po sa isang lupain na kanya pong ibibigay sa kanya. Sa Genesis chapter 15 verses 18 to 21 ay mababasa po natin na ibinigay po yung lawak ng hangganan nito. Ipinakita na po yung pong pinaka-vicinity plan ng pong lupain na ipagkakaloob po
kay Abraham at sa kanya pong mga saling lahi. Ano po? Ang lupain na isa pong aspeto ng tipan ng Diyos kay Abraham ay mababasa po natin na pinalawak doon po sa Deuteronomy chapter 30 from verses 1 to 10. Pangalawa ay ang pangako para sa isang lahi na magsisilbing halimbawa para sa ibang lahi. Ipinangako ng Diyos kay Abraham na manggagaling sa kanya ang isang malaking bansa. Nang ipangako ito ng Diyos kay Abraham, alam naman po natin na siya po ay 75 taong gulang na noong mga panahon na iyon at siya ay wala pang anak. Binigyan din po ng Diyos ang pangakong ito sa Genesis chapter 17 verse 6 kung saan ipinangako ng Diyos na maraming bansa at mga hari ang manggagaling kay Abraham. At pangatlo ay ang pangako ng pagpapala at katubusan. Genesis chapter 12 verse 3. Na mula po sa kanyang lahi ay isisilang ang isang tagapagligtas na magmumula sa trono ni David at maghahari sa Israel at sa lahat ng bansa sa buong mundo. The question is, how are we connected to that Abrahamic covenant? Ang covenant po ng Diyos kay Abraham, ang ginagamit po ng Diyos upang pagpalain ang lahat ng mga bansa sa mundo, gaya nga po ng kanyang ipinangako sa Genesis chapter 12, verses 1 to 3. And because of our faith in the Lord Jesus Christ, we are now connected to that Abrahamic covenant. Dahil po sa ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, tayo po ngayon ay nakakawing o connected na doon po sa tipan na yon na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Ang ganap po na katuparan ng tipan ng Diyos kay Abraham ay ang kapatawaran ng ating mga kasalanan na dulot ng ating pakikipagkaisa sa ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang maluwalhating paghahari dito sa mundo na nakikita ng ibang tao sa ating mga buhay. Si Abraham, tinawag ng Diyos upang maging isang malaking bansa. Para siya lang ba at ang kanyang sambahayan ang tumanggap ng pagpapala ng Diyos? Hindi po. Tayo na mga connected na sa Abrahamic Covenant, tinawag po ba tayo upang sarilinin lamang po natin ang biyaya ng kaligtasan? Ang sagot po, hindi po. Patungkol po sa mga descendants ni Abraham at patungkol na rin po sa atin, ang sabi po sa Exodus chapter 19, verses 5 to 6, "You shall be my treasured possession among all peoples, for all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests." Pag sinabi pong priests, mediating God's blessing to the nations, and a holy nation. At sa aklat po ng Isaiah 45, 22 hanggang 24 ay ating mababasa ang plano at pangako ng Diyos na darating ang araw na lahat ng lahi ay sasamba sa Kanya. Ang sabi po doon, lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Kayong mga tao sa buong daigdig. Again, ano po? Kayong mga tao sa buong daigdig. Ang sabi po sa talata, walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ay tapat sa aking pangako at hindi magbabago at tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mangangakong sila'y magiging tapat sa akin. Brothers and sisters, now that we know that we are called to be a worshiper of a missionary God, ano po ang dapat nating gawin? Kung tayo po ay passionate worshipers of God, huwag po tayong tumigil hanggat hindi po natin naaabot ang lahat ng lahi sa buong panig po ng daigdig.
Ang sabi po ni John Stott, we must be a global Christians with a global vision because we have a global God. We are not only called to be a worshiper of a missionary God. We are also called to be a followers of a missionary Savior. Kanina po ay ating napag-usapan na ang pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus ay bahagi po ng Abrahamic Covenant. At ang covenant na ito ay unilateral at walang expiration. Mga kapatid, hindi po nagtapos ang covenant sa pagsilang, then sa pagkakapako sa krus, at sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Yes, natapos na po ng Panginoong Hesus ang kanyang misyon sa kanya pong naging pagkakatawang tao. Ngunit may mga halimbawa siyang ipinakita at mga bagay na iniatas sa atin. When Jesus offered His life on the cross, hindi lamang po ang iligtas ka at ako ang kanyang misyon. Bahagi po ng kanyang misyon ay maunawaan po natin na tayo ay kanya ring tinawag para po sa pagmimisyon. Ang Panginoong Hesus po mismo ang nagsabi sa Acts chapter 1 verse 8, noong bago siya umakyat sa langit, na ipahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Meaning to say, sa ang mampanig ng daigdig na po. Maliwanag po dito na ang pagkakatawag po sa atin ay upang maging mga dynamic Christian at hindi po upang maging mga stationary Christian. Kapag sinabi po natin dynamic, ito po yung mga Kristiyano na kahit sa mapunta o kahit saan po naroroon ay willing na sumunod sa iniaatas sa kanya ng Diyos. At kapag sinabi naman pong stationary Christian, ito po yung bang nagsasabi na dito lang ako. Kung saan ko gusto ay doon ako. Kung saan ako komportable at maayos ang aking buhay ay doon ako. Ang pagsunod po sa Panginoong Hesus at ang kanyang misyon ay hindi lamang po dito. Hindi lamang po kung saan tayo komportable, kundi to the ends of the earth. Mababasa din po natin sa Gospel books na ang Panginoong Hesus po ay hindi lamang po nanatili sa isang lugar. Nagpalipat-lipat din po siya ng mga lugar upang abutin ang lahat ng uri ng tao, maging sila man po ay Hudyo o Samaritano o maging ang mga Hentil. Throughout His ministry, may connect ang ating Panginoong sa Kristo sa iba't ibang lahi. Sa Mateo 8:28 hanggang 34 ay ating matutunghayan na pinagaling niya ang isa pong demon-possessed doon po sa lugar na kilala po sa tawag na Gadarenes. At doon po sa Lucas chapter 17 verses 12 to 19 ay nakasalaysay po ang patungkol sa 10 ketungin na pinagaling ng Panginoong Jesucristo. Sa 10 ay isa lamang po ang bumalik upang magpasalamat, at yung pong bumalik na yon, ang sabi po doon sa mga talata doon po sa Lucas chapter 17 ay isa pong Samaritano. At doon naman po sa Mateo 15:22 hanggang 28, isang anak ng Canaanite woman ang pinagaling ng Panginoong Jesucristo. At doon po sa Mateo 8:5-13, isang Roman centurion ang lumapit sa Panginoong Hesus at humiling na pagalingin ang kanya pong servant na mayroon pong karamdaman. Mga kapatid, dapat nating makita na ang mga tunay na follower ng Panginoong Hesus ay hindi lamang po learner or family member or servant. Dapat po ay ginagaya din natin ang bawat isa sa atin ang pagiging misyonero ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ko po ibig sabihin na lahat po tayo ay kinakailangang umalis, pumunta po sa ibang lugar, dumayo po sa ibang panig ng mundo. Pero lahat, katulad po dapat tayo ng Panginoong Jesucristo, mayroon pong pusong misyonero.
Ganito po kasi tayo nais ipakilala ng Panginoong Hesus sa lahat ng lahi sa buong mundo. Mga Kristiyano na mayroong pusong misyonero. Ganito po tayo gustong ipakilala ng ating Panginoong Kristo na may mga taong kagaya natin na tumatayo at sama-samang umaabot sa lahat ng lahi sa amang panig ng daigdig. Ayon nga po kay Apostol Pablo sa Roma 15:20, ang tanging nais ko'y maipangaral ang magandang balita sa mga lugar na hindi pa naipapangaral si Kristo. Kapatid, as followers of Jesus, who is a missionary Savior, what is your plan to obey Him? Ano ang plano mo upang ikaw ay makapag-obey sa isang missionary Savior? Paano ka nangangarap at nag-aambisyon na makatulong na mabigyang karangalan ng Diyos sa lahat ng lahi, dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa? Kapatid, saan ka man naroroon sa ngayon, paano magkakaroon ng impact ang buhay mo sa lahat ng bansa, tribo, wika, at lahi sa mundong ito? Sa panahon natin ngayon, dahil po sa migration, internet, at globalization, abot kamay na rin po natin ang ibang mga lahi. Magagawa po nating abutin ang natitira pang lahi na hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesus kung tayo po ay magtutulong-tulong sa pagpunta at pagtanggap sa mga unreached people at maging sa pananalangin, pagbibigay, pagsuporta at pagpapalakas ng loob sa mga pumupunta sa kanila. Brothers and sisters, bilang mga tunay na follower ng ating Panginoong Hesus na isang missionary Savior, kailangan nating seryosohin ang misyong Kanyang iniiwan sa atin. Lagi po nating alalahanin na ang Panginoong Hesus ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Mga naliligaw na hindi lamang po mula sa isang lahi, kundi ang lahat ng lahi. At ang misyon ng Panginoong Hesus ay siya rin pong misyon natin. Ayon nga po sa John chapter 20, verse 21, "As the Father has sent me, even so I am sending you." At pangatlo po, we are called to be a member of a missionary church. Again, we are called to be a member of a missionary church. Hindi lamang po individual believers ang tinawag para po sa pagmimisyon. It's the whole church. Sa pag-akyat po ng Panginoong Hesus doon sa langit, bumaba po ang Holy Spirit para pangunahan ang church na tapusin ang misyong iniwan ng Panginoong Kristo dito sa daigdig. Sa simula't simula pa, ang church ay nakadesign na upang maging isang missionary church sa katulad nga po ng sinasabi sa Acts chapter 1 verse 8. At ito po ay pagpapatuloy pa rin ng Abrahamic Covenant na all the nations will be blessed through you. But what happened? Ano po ang nangyari? Ilang taon din pong naging komportable ang mga naunang mananampalataya doon po sa Jerusalem. Kaya nga po nagpadala ang Diyos ng persecution o ng pag-uusig upang sila po ay magsikalat doon po sa Judea at Samaria. Mababasa po natin ang kwentong ito o salaysay ito doon po sa Acts chapter 8. At ano po ang naging bunga ng dispersal? Sa Acts chapter 8, verses 26 to 40, ay ating mababasa na si Felipe ay nagkaroon po ng pagkakataon na maipangaral ang Panginoong Kristo sa isa pong Ethiopian eunuch. Ang Ethiopia po ay bahagi ng Africa. Sa Acts chapter 11, ipinadala po ng Diyos si Pedro kay Cornelio
pinuno po ng mga sundalong Romano. Tinanggap po ni Cornelio at ng kanyang sambahayan ang mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Kristo. Si Pablo po, na dati pong nagpe-persecute ng mga Christians, tinawag din po ng Diyos. Sabi po ng Panginoon tungkol sa kanya sa Acts chapter 9 verse 15, pinili ko siya maglingkod sa akin para ipakilala niya ako sa mga hindi Hudyo at sa kanilang mga hari. Hindi lang po si Pedro, hindi lamang po si Pablo ang tinawag, kundi buong church ay tinawag upang maging missionary church. Sa Acts chapter 13, verse 2-3 ay ating pong mababasa. Habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y pinili ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos sila mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinahayo na. Mga kapatid, merong umalis. Ang tawag po doon, goers. Ang mga naiwan naman, ang nagpadala, ang tawag po sa kanila, senders. Sila po yung nag-send sa mga umalis. Ano po ang naging kanila pong katungkulan? Ano po yung kanilang naging obligasyon sa kanila pong pagsasend? Sila po ay nanalangin. Sila po ay nagbigay ng encouragement. At sila rin po ay nagbigay ng suportang pinansyal. Mga kapatid, tandaan din po natin, ang Great Commission na connected pa rin sa Abrahamic Covenant ay hindi make disciples, kundi make disciples of all nations. Matthew chapter 28 verse 19. Ang word po na nations dito sa verse na kilala natin bilang Great Commission ay mula po sa salitang ethne, na ang literal na ibig sabihin ay people group na may sariling lengguwahe at kultura na nagiging barrier upang ang gospel ay mabilis po na makausad sa kanila po mga lugar. Ayon po sa Joshua Project, 42% o almost 7,000 out of 16,000 people group sa buong mundo, nakatumbas po ng 2.99 bilyong katao ang hanggang ngayon ay unreached o less than 2% ang bilang ng mga Christian sa kanila po mga lugar. At sa iba ay talagang wala pa. At kung meron mang church, ay wala po silang kakayahang ikalat ang ebanghelyo sa kanila pong sariling people group. Hindi po nila kaya. Ibig po sabihin, mahigit 2 bilyong tao ang nabubuhay sa ngayon, ang hindi man lang po nagkakaroon ng pagkakataon na marinig ang patungkol sa ating Panginoong Kristo dahil wala pong nagdadala nito sa kanila. Kaya mga kapatid, ito po ang priority natin. Dahil kapag sinabi ng Panginoong Yesus na all nations, ibig pong sabihin, dapat maabot po ang natitira pang 7,000 unreached people group bago natin matapos ang misyong kanyang iniiwan sa atin. As a church, malaki pa ang dapat natin gawin upang matapos ang misyong ito. Malaki rin ang pwede po nating maging bahagi sa pagpapatapos o pagsasagawa ng mission na ito. At alam ba ninyo na ang muling pagbabalik ng Panginoong Yesus at ganap na fulfillment ng Abrahamic Covenant ay connected po sa fulfillment ng make disciples of all nations. Konektado po yan, mga kapatid. Ang sabi po ng Panginoong Yesus doon po sa Matthew chapter 24 verse 14, ipangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng lahi, saka darating ang katapusan. So, connected po yan. Mga kapatid, we are members of a missionary church. Hindi lamang po tayo isang pamilya na nagmamahalan, nagkakatuwaan, nagkakasama-sama, nag-hiking, pumupunta sa tokadon,
tayo po ay pamilya ng Diyos na nakikibahagi sa misyon ng Diyos. Our church is a family of God on mission with God. Ayon po kay John Piper, there are only 3 kinds of Christians when it comes to mission. Meron daw pong 3 uri ng Kristiyano kung ang pinag-uusapan po ay mission. Ano-ano po ang mga ito? Zealous goers, zealous senders, and disobedient Christian. Ano po ang zealous goers? Sila po yung mga tagasunod ng Panginoong Hesus na wala pong makahadlang sa kanilang pagtungo sa kahit na pinakamakapanganib, pinakaliblib na lugar sa amang panig ng daigdig. Zealous, passionate. Then we have the zealous senders or the passionate senders. Sila naman po yung walang guts, wala pong kakayahan na tumungo sa mission fields. Ngunit lagi pong naghahanap ng kapamaraanan upang maging bahagi o upang makibahagi sa world mission. Dito po sa senders pumapasok yung 4 na G doon po sa ating 5G movement. Yung pong zealous goers, ito po yung first G natin. Bagamat ito pong 5G ay akin na pong nabigyan ng pansin noong last time na tumalakay po tayo ng topic about mission, balikan lamang po natin ito ng mabilisan upang maging paalaala sa bawat isa sa atin. So, yung pong first G, yung nga po yung goers, then yung pong another 4G, ay ito naman po yung kumakatawan doon po sa senders. Ano-ano po itong 4 na G na ito? Yung pong groaners o mga intercessors, prayer warriors. Sila po yung walang sawa sa pag-back up ng panalangin para po sa mga field missionaries at mga unreached people groups sa iba't ibang panig ng mundo. Wala po silang sawa sa pananalangin. Then we have the greeters o yung po nagsasagawa ng welcoming ministry para po sa mga dumadalaw na field missionaries o kaya naman po ay nakikipagkaibigan sa mga dayuhan na napupunta po sa ating lugar na kabilang po sa mga unreached people group. Then, we have the givers o yung po mga nagbibigay ng tulong pinansyal para po sa particular na misyonero o kaya naman po ay sa mga mission agencies. And then, we have also the guiders o yung po mga mobilizers. Sila po yung mga may karanasan sa pagmimisyon at may kakayahan na magturo at mag-mobilize ng ibang Christians upang sila po ay makapag-involve sa world mission. Mga kapatid, dahil ang Diyos po natin ay missionary God, ipinadala po niya ang kanyang anak na si Jesucristo para tuparin ang misyong ito. Hindi lamang po para sa mga Hudyo, kundi sa lahat po ng lahi. Sinugo rin po si Kristo para ipakita ang awa ng Diyos sa mga hindi Hudyo, nang sa gayon ay papurihan din po nila ang Diyos. So, we don't only have a missionary God, we also have a missionary Savior. And we are His followers, member of a missionary church. Kung ano po ang mission ni God, kung ano po ang mission ng ating Panginoon sa Kristo, dapat po, yun din ang lagi nating misyon. Magandang araw po, mga kapatid. Pagpalain po tayo ng ating missionary God. Ang magkarahi ay kapwa nagalitan, may galit na lagana, may mga nagpa
samba ang buhay. Sisisihin na ang ating nagsisisi sa lahat ng mga nangyayari. Ang bigong mga pangako ay di na maitatago, lalo lang lumalala ang sugat na hatid. Kaligtasan ay kailangan na, pagkat naghihintay sila sa ating pagkakaisa. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang nagturo, isang dakilang pangako. Si Jesus ang susi ng lahat. Sino lang natin nasisisi sa lahat ng mga nangyayari. Ang ibang mga pangako ay di na maitatago, lalo lang lumalala ang sugat na hatid. Kaligtasan ay kailangan na, pagkat naghihintay sila sa ating pagkakaisa. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang nagturo, isang dakilang pangako. Si Jesus ang susi ng lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Tayo po ay panalangin. Father God, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na iyo po ibinigay sa amin based on Genesis chapter 12, verses 1 to 3. Ang iyo pong pagkakatawag kay Abraham. Salamat po, Panginoon, that because of our relationship with the Lord Jesus Christ, we are connected with that covenant na iyo pong binigay kay Abraham. Salamat po, O Lord, sapagkat meron po kaming missionary God na karapat-dapat lamang po na pag-alayan ng aming po pinakamataas na pagsamba.
Salamat po that we have a missionary Savior na worthy ng aming pong pagsunod. Salamat po, Lord, for being a member of a missionary church, the JWSBC, na hindi po nagsasawang magpagamit para po sa pagpapalawak ng iyong pong kaharian. We thank you, God, sa mga pagkakataon na binibigyan niyo po kami ng pribilehiyo, ng pagkakataon na maipanalangin ang aming po mga field missionaries. Paminsan-minsan ay makatulong po, Panginoon, sa pagtugon sa kanila po mga pangangailangan pang-financial. Salamat din po, Panginoon, sapagkat binigyan niyo rin po kami, Panginoon, ng pagkakataon o ang ilang pong members ng church ng JWSBC na maging mga OFW, nagtatrabaho po sa ibang bansa, ngunit ginagamit niyo po, Panginoon, para po sa covenant na ito na inyo po ibinigay ko Abraham. Blessed to be a blessing. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid namin ito. At ang aking pong dalangin, Lord, patuloy niyo pong hamunin ng bawat sa amin, Panginoon. Alam ko po, Lord, ng bawat sa amin, hindi man maging goers, pwede po kami maging mga senders. At bilang mga senders, Lord, ang dami namin pong pwedeng magawa. Manalangin, mag-welcome, mag-mobilize, at tumulong even po sa usapin po na pang financial ng mga tao na humahayo doon po sa mission field. Lord, salamat. Salamat. Sapagkat alam po namin, Lord, na ang church ay tinawag niyo po para po maging isang missionary church. And thank you, Lord, sa pagbubukas niyo po, Panginoon, ng aming po mga isipan. Sama-sama kami po, Panginoon, na lumalago, Panginoon, sa pagkakakilala sa iyo na ikaw nga po, Panginoon, isa pong missionary God na worthy po, Panginoon, na pag-alayan po, Panginoon, ng lahat-lahat ng meron po kami. Lord, salamat po muli. Ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kagalakang dulot ng ating pakikiisa sa Diyos Anak, at ang patuloy na pakikipisan ng Diyos Espiritu ay patuloy nawa nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Lord of all creation, of what earth and sky, the heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high. God of wonders beyond the galaxy, you are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth. So early in the morning, I will celebrate the light. And as I stumble in the darkness, I will call your name by night.
You are